Lumaki si David Schonnebaum sa isang simpleng pamayanan sa Evansville, Indiana. Ipinanganak sa masisipag na magulang, ang kanyang kabataan ay puno ng pakikipagkapwa at simpleng mga pangarap. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho ng mahabang oras sa lokal na pabrika, habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho ng part-time na mga trabaho at nag-aasikaso ng bahay. Tinitiyak na hindi magkukulang si David at ang kanyang mga kapatid. Si David ay isang karaniwang estudyante, mas interesado sa mga praktikal na gawain kaysa sa akademiko. Natatandaan siya ng kanyang mga kaibigan bilang batang maaaring mag-ayos ng anumang bagay, mula sa sirang bisikleta hanggang sa masilan na radyo. Kahit na hindi gaanong magaling sa eskwela, may talento si David sa pag-unawa sa kung paano gumagana ang mga bagay na nagbigay direksyon sa kanyang mga pangarap sa karera. Nakilala ni David si Angel sa kanyang mga unang taon ng pagtatrabaho. Ipinakilala sila ng isang kaibigang magkasama sa isang lokal na kainan kung saan nagtatrabaho si Angel bilang isang waitress. Mayroon siyang masiglang personalidad at nakakahawang tawa na agad nagustuhan ni David. Ang kanilang relasyon ay mabilis na umunlad. Nagbahagi sila ng mga pangarap ng simpleng masayang buhay at pinag-usapan ang tungkol sa pagsisimula ng pamilya. Pagkatapos ng mabilis na pag-iibigan, nagpakasal sina David at Angel. Lumipat sila sa isang maliit, maaliwalas na bahay sa isang tahimik na pamayanan. Si David ay nagtrabaho bilang handyman, habang si Angel ay patuloy na nagtatrabaho sa diner. Naging sapat ang kanilang kita para sa pang-araw-araw na gastusin, ngunit ang pagdating ng kanilang unang anak na si Samuel ay nagdala ng parehong kasiyahan at mga bagong hamon sa pinansyal. Habang lumalaki ang pamilya, gayon din ang kanilang mga problema. Sa pagdating ng kanilang pangalawang anak, nahirapan si David at Angel na makasabay sa mga bayarin. Hindi palagi ang may trabaho si David bilang handyman at hindi sapat ang kita ni Angel sa diner para sa kanilang tumataas na gastusin. Ang stress ay nagdulot ng epekto sa kanilang relasyon. Ang unang mga palatandaan ng problema ay lumitaw nang magsimulang uminom ng mas madalas si David. Ang dati pampawala ng pagod pagkatapos ng mahabang araw ay naging isang pagdepende. Naging madalas ang kanilang pagtatalo, kadalasan tungkol sa pera at ang pagliban ni David sa responsibilidad sa pamilya. Unti-unting lumala ang kalagayan ng kanilang bahay. Ang dating maayos at malinis na tahanan ay naging magulo at makalat. Ang kanilang mga problema sa pinansyal ang pumigil sa kanila na mapanatili ang bahay and sa huli ito ay nasira. Ang mga pagsisikap ni David na ayusin ang bahay ay naging pabago-bago at ang kalat ay lumala. Noong Marso 12, 2023, naging infested ang bahay ng mga daga. May mga ulat na ng infestasyon noong Marso. Pero dahil sa kombinasyon ng mga problemang pampamahalaan at pag-aatubili ng pamilya na humingi ng tulong, nanatiling problema ito. Si Angel, na sobra-sobra na sa pag-aalaga sa mga bata at pagpapanatili ng bahay, ay nahirapan na itong panatilihing malinis. Kahit na sa matinding kalagayan, walang aksyon ang kinuha sa mga pagbisita ng child services. Maraming ulat ang nagtala ng mga problema tulad ng kalat at mga dumi ng hayop, pero walang interbensyon na ginawa. Patuloy na namuhay ang pamilya sa kalunos-lunos na kalagayan na hindi magawang maayos ni na David at Angel ang kanilang kalagayan. Noong Setyembre 2023, umabot na sa sukdulan ang sitwasyon. Isang gabi, nagising sina David at Angel sa iyak ng kanilang 6 na buwang anak. Sa kanilang pagkagulat, nakita nilang puno ng kagat ng daga ang kanilang sanggol. May mga sugat na nagsiwalat ng mga buto ng daliri. Napakabigat ng kanilang nadama, isang matinding paalala ng kung gaano kalala ang kanilang kalagayan. Tinawag ang mga awtoridad at dinala sa ospital ang sanggol. Ang mga medikal na tauhan ay nagulat sa tindi ng mga sugat at hindi nagtagal,
nakiisa ang pulis sa kaso. Ang investigasyon ay nagsiwalat ng kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang tirahan. Inaresto sina David at Angel, kasama ang kapatid ni Angel na si Delina Thurman, at sinampahan ng kaso ng pagpapabaya sa bata. Ang kaso ay umani ng malaking atensyon mula sa media na ikinagalit ng publiko nang malaman ang mga detalye. Kinwestiyon ang Child Services dahil sa kabiguan nitong mag-intervene ng mas maaga sa kabila ng maraming babala. Mabigat ang mga paglilitis kay David. Habang inilalatag sa korte ang mga detalye ng kanilang kapabayaan, nahirapan siyang tanggapin ang kanyang mga pagkukulang bilang ama at asawa. Napanood niya kung paano rin hinarap ni Angel ang mga konsekwensya ng kanilang mga pagkilos. Si Angel, na palaging mas vocal at emotional, ay agad na umamin ng kasalanan. Siya ay sinentensyahan ng 4 na taon ng probation at pinagbawalan na makipag-ugnayan sa kanyang mga anak. Dagdag pa rito, kinailangan niyang sumailalim sa mental health evaluation. Anong kapapatid ni Angel na si Delina ay binigyan ng 2 taon ng probation. Mas tumagal ang paglilitis ni David. Siya ay napatunayang nagkasala sa 3 bilang ng child neglect. Noong Oktubre 2024, siya ay sinentensyahan ng 16 na taon sa kulungan. Binigyang diin ng hukom ang kalubhaan ng pagpapabaya at ang pangmatagalang epekto nito sa kanilang mga anak. Malaking pagbabago ang buhay sa kulungan para kay David. Ang mga araw ay mahaba at monotono, puno ng pagmumuni-muni sa kanyang mga nakaraang desisyon. Sumali siya sa mga programa ng counseling at rehabilitasyon, sinusubukang unawain at tanggapin ang kanyang mga ginawa. Ang mga liham ni David kay Angel ay nagpakita ng kanyang malalim na pagsisisi at pagnanais na magbago, kahit na alam niyang huli na para bawiin ang pinsala. Sa kanyang panahon sa kulungan, nakatagpo si David ng kaayusan at istruktura, isang bagay na matagal nang wala sa kanyang buhay. Sumali siya sa isang vocational training program, umaasa na magkakaroon ng mga kasanayan na maaaring makatulong sa kanyang pagbangon sa buhay paglabas niya. Sa Evansville, nahirapan ang komunidad na maunawaan kung paano naganap ang ganitong trahedya sa kanilang paligid. Ang mga kapitbahay na nakakakilala sa mga Schoenebaum ay nagulat at marami ang nagsisisi na hindi nila napansin ang mga senyales ng mas maaga. Ang kaso ay nagdulot ng masusing pagsusuri sa mga practice at patakaran ng Child Services upang maiwasang mangyari muli ang ganitong mga insidente sa hinaharap. Ang mga bata na ngayon ay nasa pangangalaga ng mga foster families ay nagsimula sa mahabang proseso ng paggaling. Ang mga psikolohikal at pisikal na sugat ay magtatagal bago tuluyang maghilom at sila ay lumaki na may anino ng kanilang mga trahedya sa kanilang kabataan. Si Angel, nasa probation, ay nagtuon sa muling pagbuo ng kanyang buhay. Humingi siya ng tulong para sa kanyang mga issue sa kalusugan ng isip at nagtrabaho sa iba't ibang trabaho upang masuportahan ang sarili. Sa kabila ng mga limitation sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak, umaasa siyang balang araw ay magagawa niyang makabawi. Ang kwento ni David ay isang trahedyang paalala ng mga malulubhang epekto ng pagpapabaya at ang kahalagahan ng napapanahong interbensyon. Ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng mas matibay na mga sistema ng suporta sa lipunan at ang pagiging mapagmatsyag ng mga komunidad sa protection ng mga pinaka-vulnerable. Habang siya ay nagsisilbi ng kanyang sentensya, patuloy na pinagninilayan ni David ang kanyang mga desisyon sa buhay. Nagsulat siya ng maraming mga dokumento, isinusulat ang kanyang mga iniisip at nararamdaman, umaasang ang kanyang kwento ay magsisilbing babala para